ay minsan panghango sa mga tunay na pangyayari. Ito ay ibinahagi ng isa nating masugid na tagapakinig. Ayon sa kanya, ang kwentong ito ay matagal nang nangyari sa probinsya ng kanyang ina. Karanasan ito ng kanyang lolo Ando noong binata pa lamang ito. Batay sa kanyang pagsasalaysay, noong mga panahong iyon ay laganap ang mga kababalagan sa lugar ng lolo niya. Gayon din ang mga pangyayaring may kinalaman tungkol sa mga aswang. Kung kaya halos lahat ng tao noon sa kanilang lugar kapag umaalis o kaya'y lumalabas ng bahay ay may bitbit na bayong na naglalaman ng iba't ibang bagay na pangontra at sandata laban sa aswang. 19 anyos ang lolo ni Ramil nang magkaroon ito ng hindi magandang karanasan sa mga aswang. Pero hindi siya mismo ang naapektuhan, kundi ang kanyang pinsan. Saksi lamang siya sa mga pangyayari. Minsan kasi ay nayaya si Ando ng kanyang pinsan at matalik na kaibigan na si Mikoy. Nakiusap ito sa kanya na kung maari ba raw siyang samahan ito sa kabilang bayan, pagkat niyaya daw siya ng kanyang nililigawan na makipiesta. Bagay na ikinagulat naman at ipinagtaka ni Ando na kanyang binuska pa ang pinsan at kababata. Na paanong nangyaring niyaya pa ito ng kanyang nililigawan, gayong napakatorpe umano nito. Nangiti lamang si Mikoy at sinabi yun daw ang alam niya. Pero ang totoo ay matinik umano siya pagdating sa babae. Nasabi pa niya ay tahimik lang daw kasi siya kung dumiskarte. Pumayag naman si Ando sa paanyaya sa kanya ng pinsan. Basta uuwi rin daw sila kagad sapagkat maraming gawain ang naghihintay sa kanya sa kinabukasan nung araw na iyon. Tumango naman si Mikoy at nagkasundo silang magpinsan. Kinagabihan noon, habang kumakain sila Ando ng kanyang mga magulang at kapatid ng hapunan, ay sinamantala niya ang pagkakataon upang makapagpaalam. Hindi namang kaagad nakasagot ang kanyang mga magulang. Ilang sandali pa ang lumipas bago nakapagsalita ang mga ito, na tila ba pinag-isipan pa muna nilang mabuti ang sasabihin. Naunang nagsalita ang ina ni Ando at sinabi nitong wala naman sanang problema, basta mag-iingat lamang siya. Sunod na nagsalita ang kanyang ama at sinabing mag-iingat sapagkat marami ang kumakalat na mga balita na ang bayan na iyon ay kinaroroonan ng ilang pamilyang nagmula sa angkan ng mga aswang. Dagdag pa nito ay baka mahawaan pa silang magpinsan kung hindi sila magiging maingat. Nagpasalamat naman sa kanila si Ando at sinabing sila naman ay mag-iingat. Napilitan nga lang rin daw siya dahil sa pinapupunta si Mikoy ng nililigawan nito. Naawa naman siya sa pinsan pagkat walang makasama. Nabiglang natawa ang tatay ni Ando at tila ba hindi makapaniwala na mayroon ng babae sa buhay ni Mikoy, na hanggang sa makatapos na sila sa pagkain ay doon na lamang umikot ang kanilang usapan. Nang sumapit ang kapistahan sa nasabing bayan,
maaga pa ay naghahanda na sila Ando at Mikoy. Kung todo postura ang magpinsan. At halos may kalahating oras nananatili sa harapan ng salamin sa pag-aayos ng kanilang mga sarili. Partikular na sa kanilang mga buhok. Na humahalimuyak pa ang kanilang mga inilagay na pamada. At bago sila umalis, ay minsan pang nagpaalaala ang mga magulang nila sa kanila. Nang dumating sila doon sa lugar, ay nakaramdam sila ng kilig at pagkasabik dahil sa kasiyahan. Tinanong ni Ando ang kanyang pinsan kung saan ang bahay ng kanyang nililigawan na sinasabi niyang kumumbita sa kanya. Matagal bago ito nakasagot at nung huli ay napakamot na lamang ng kanyang ulo at sinabing wala naman daw talaga siyang nililigawan at wala ring kumumbita sa kanya. Sinabi lang daw niya iyon para sumama si Ando. Dahil alam niya kasing hindi ito sasama kung basta na lamang sila magpupunta doon na wala namang bahay na tutuluyan upang doon makikain. Sinabi ni Mikoy na maaari naman silang makikain sa kahit kaninong bahay. Pagkat ganun sa probinsya kapag araw ng pista, ayaw sana ni Ando sapagkat nahihiya siya. Pero naroon na sila. At sayang din naman yung pagpunta nila kung hindi pa nila sasamantalahin yung pagkakataon. Sinabi ni Ando sa kanyang pinsang si Mikoy na siya ang mauna at susunod lamang siya. Bagay na hindi naman tinutulan ni Mikoy. At may pagyayabang pangang sinabing walang problema at siya daw ang mauuna. Kaya nasabi ni Ando sa kanyang pinsan na ibang klase talaga ito pagdating sa pagkain. Na tanging ngiti lang naman ang itinugon nito sa kanya. Sa kanilang patuloy na paglalakad-lakad ay may pinasukan si Mikoy na isang bakuran. Marami ang mga taong naroon na walang tigil sa kakaparoon at parito. Nahihiya man si Ando ay pumasok na rin siya at sumunod sa kanyang pinsan. May kalakihan ng bahay kaya naisip nilang magpinsan na may sinasabi sa buhay yung may-ari. Maya-maya pa ay may napansin si Ando na isang matandang babae na nakatayo lamang sa may gilid. At nang mapatingin siya dito ay nakita niyang kinawayan siya nito. Nagdalawang isip naman si Ando pagkat nahihiya siya. Pero nang muli siyang mapatingin sa babae ay muli din itong kumaway sa kanya. Na sinisenyasan siya nito na lumapit. Kung kaya wala nang nagawa pa si Ando. At nang nasa harapan na siya ng matandang babae ay sinabi nitong kumain lang sila at huwag mahiya. Kainin umano nila ang lahat ng kanilang maibigan dahil inihanda niyang lahat ng mga iyon para talaga sa mga taong makikipamyesta sa kanila at papasok sa kanyang bahay. Biglang napabulala si Mikoy at hindi napigilan ang kanyang kasiyahan dahil sa mga sinabi ng matanda. Kaya sinaway naman ito ni Ando at sinabing umayos pagkat dayo lamang sila doon sa lugar. Kahit paano ay naging komportable si Ando dahil sa mga sinabi ng matanda.
Kaya lumapit na silang magpinsan sa mesa. Dumampot sila ng tag-isang plato at naglagay na ng pagkain sa kanilang mga pinggan. Habang kumakain na sila, paminsan-minsan ay napapasulyap sila sa ibang mga taong naroon. Nahuhuli nila ang mga itong nakatingin sa kanila ng hindi maganda. May pagkakataon pa ngang nakangisi pa yung iba sa kanila habang tinitingnan sila ng mga ito. Bagay na nagpapakabang talaga kay Ando. Magkagayon pa man ay talagang inubos ni Mikoy yung lahat ng pagkaing inilagay niya sa kanyang plato, na napapansin ni Ando na halos mahirapan na ito sa kanyang paghinga, pero patuloy pa rin sa ginagawang pagkain na hindi talaga pinapalampas at tinikmang lahat ng pagkain naroon at inihahain pa sa mesa. Nilantakan talaga nito ang masasarap na putahing naroon. Pero si Ando ay nakontento na sa pagkain kanyang kinuha. At dahil sa naramdaman niyang pagkailang sa ibang mga taong naroon, kung kaya naman minadali na niya ang pagkain. At niyaya na rin ang kanyang pinsan na umalis na sila mula doon sa bahay na iyon. Pinagmadali na rin niya ito. Kakamot-kamot pa nga ng ulo si Mikoy bago sila umalis sa kinauupuan nila malapit sa mahabang mesa. At bago sila tuluyang makalabas ng bakuran, ay naroong muli ang matandang babae at tinanong sila. Kinamusta sila nito kung kanila bang nagustuhan ang kanyang mga inihandang pagkain. At kung nabusog naman ba raw sila. Mabilis namang sumagot si Ando at sinabing nagustuhan nila ang mga pagkain kanyang inihanda at nabusog silang magpinsan. Di ba, Mikoy? Pagpapatunay niyang tanong sa pinsan. Sumagot naman ito at kinumpirma ang sinabi ni Ando. Natuwa naman ang matanda sa kanilang mga sinabi at sinabing huwag sila mahihiyang bumalik kapag kanilang maibigan. Na biglang lumuwang ang pagkakangiti ni Mikoy na tila ba nais pa talaga nitong bumalik at lantakang muli ang mga pagkaing naroon. Kaya kinalapit na ito ni Ando at inaya ng lumabas ng bakuran ng matanda. Nakita nilang inihatid pa sila ng tanaw ng matandang babae na nakangiti pa rin sa kanilang dalawa. Gusto pa sanang makikain ni Mikoy sa ibang bahay. Nais pa sana niyang tumikim ng ibang putahe, pero nagyaya na si Ando. Sabi niya kay Mikoy, hindi na niya nagugustuhan yung ikinikilos ng ibang mga tao, lalo na yung paraan ng pagkakatitig ng mga ito sa kanila, na hindi naman iyon alintana ni Mikoy pagkat nakatuon ang kanyang atensyon sa mga pagkain. At sinabi pa kay Ando na wala naman daw siyang napapansin na ganon. Maya-maya ay bigla nang nakaramdam si Mikoy ng hindi maganda. Naramdaman niyang biglang kumulo ang kanyang tiyan at pinagpawisan na siya ng butil-butil. At nang bigla iyong kumirot, ay talaga namang napahawak siya sa braso ni Ando. At siya na mismo ang nagyaya na umuwi na raw sila pagkat patuloy na sumasakit ang kanyang tiyan. Naisip ni Ando nung puntong iyon na maaaring naimpatyo ang kanyang pinsan. Pero bukod doon, ay medyo
kinakabahan na rin siya. Pagkat sinasabi nga ng marami na ang lugar na iyon ay pinaninirahan ng mga pamilyang aswang. Ngunit umasa pa rin siya at naging positibo na sana ang pananakit ng tiyan ng kanyang pinsan ay bunga lamang ng sobrang kabusugan. Naisip niya rin kasi na kung ang pananakit ng tiyan nito ay bunga ng pangyayanggaw sa kanila ng aswang, dapat pati siya ay namimilipit na rin sana sa sakit. Pagdating nila sa kanilang lugar, inihatid ni Ando si Mikoy sa kanila upang malapatan ng pangunang lunas yung nararamdaman nito bago siya umuwi sa kanila. Nang sumunod na araw, maaga pa, ay nasa kanila na ang nanay ni Mikoy. Matanda na ito. Pero dahil sa walang mautusan kung kaya siya na mismo ang nagpunta sa bahay nila Ando. Nagtanong ito kay Ando kung ano raw ba ang nangyari nung naandun sila sa pistahan. Kaya kanya namang ikinuwentong lahat. Humingi na rin ito ng tulong sa kanila na kung maaari ay kanila nang madala sa ospital si Mikoy pagkat wala na itong tigil sa pagsusuka. Halos hindi daw siya nito pinatulog noong nagdaang gabi at kinikilabutan umano siya sa nililika nitong tunog sa tuwing sumusuka. Pinagtulungan nilang dalhin sa paggamutan si Mikoy. Ngunit tulad ng inaasahan ng tatay ni Ando, ay wala namang nakitang problema ang doktor. Kaya sinabi ni Mang Teban na tatay ni Ando na kanila nang patingnan sa manggagamot doon sa kanilang lugar si Mikoy. Pagkat malakas ang kanyang kutob na nayanggaw ito. Tinanong naman ni Ando ang tatay niya na kung nayanggaw ang pinsan niyang si Mikoy, bakit siya hindi? Sabi nito, malalaman nila ang kasagutan pagkatapos na matingnan ng manggagamot si Mikoy. Kanila nga itong pinatingnan at matapos na masuri ay nalaman nilang nayanggaw nga ito. Nangyari daw iyon dahil mayroong hindi nagustuhan ang inasal nito doon sa pistahan na lumalabas na hindi naman pala mismong yung matandang babae na may-ari ng bahay yung aswang na nanghawa kay Mikoy, kundi isa din sa mga bisita nitong naroon. Ginamot si Mikoy ng manggagamot, kaya napanatag na ang nanay nito maging sila Ando. Ngunit makaraan ang ilang araw ay muling nagbalik ang nanay nito sa bahay nila Ando at muling humingi ng tulong. Bigla daw umalis ng kanilang bahay si Mikoy nang hindi nagpapaalam, na hindi naman ito karaniwang ginagawa. Pagkat nagpapaalam talaga ito sa kanyang ina tuwing aalis. Pagkukwento pa ng nanay nito, unti-unti na umanong nagbabago ang pag-uugali at mga ikinikilos ni Mikoy. At wala rin daw itong ganang kumain. Napapansin na nga raw niya ang mabilis na pagbagsak ng katawan nito. Bukod dito, ay halos hindi rin ito natutulog sa gabi. Dahil sa mga isinumbong sa kanila ng nanay ni Mikoy, ay walang dudang tuluyan na nga naging aswang ito na hindi naagapan ng manggagamot. Humingi din ng tulong ang tatay ni Ando sa mga kaibigan at iba pa nilang kaanak upang hanapin si Mikoy. Pero hindi na nila ito nakita pa. May nakapagsabi na isa nilang kamag-anak na huli itong nakita na nasa silong ng bahay ng isa nilang kanayon. Kanila pangaraw itong hinabol ngunit
hindi nila naabutan pagkat lubhang napakabilis. Pero may napansin sila kay Mikoy. Duguan umano ito. At iyon na nga ang huling pagkakataon na nakita nila ito. Mula noon, kahit anino ni Mikoy ay hindi na nila nakita pa. Halos pulat ng mga nakakatakot kong karanasan ay naganap nung ako po ay binata na. Pero hayaan niyong ang ibahagi ko muna sa inyo ay yung una kong naging karanasan. At ito ay nang minsang mangisda akong muli dun sa ilog. Lagi naman po naming ginagawa yun noon. Kung minsan ang kasama ko ay yung nakababata kong kapatid. Kung minsan naman ay yung pinsang ko. Pero nung pagkakataon na yon ay ako lamang mag-isa. Bali umalis ako noon ng bahay namin nung mga pasado 2:00 na ng hapon. At dumating ako dun sa ilog na mga pasado 3:00 na rin. Dahil malayo ang ilog na yun sa amin. Ang gamit ko noon sa panguhuli ay yung sirang kulambo namin na tinagpian ko lang. Nainip kasi ako noon sa amin kaya nagpasya akong mangisda. At naisip ko rin na malaking bagay kung makakahuli ako ng marami para may maiulam kami sa kinagabihan. Doon nga pala sa tinitirahan namin noon ay bihira ang mga bahay. Malayo kasi kami sa kapihasnan at may kahirapan talaga ang buhay. Ang tatay namin noon ay sa Maynila nagtatrabaho at buwanan kong umuwi. Bali pinapadala niya lang kami, pero di sapat ang ipinapadala niya dahil may bisyo din ito. Mahilig itong uminom ng alak at malakas manigarilyo. Kaya sa kahit anong paraan na nalalaman namin ng mga kapatid ko, ay tinutulungan namin si nanay noon. At isa na nga rito ang pangunguha na mga pwede naming may ulam sa araw-araw. Nung mga panahong ito rin, ay di na po ako nag-aaral. Tinapos ko lang ang high school. Nagpaubaya na lang ako sa 2 ko pang kapatid na kasalukuyan nag-aaral noon sa elementarya. Di naman kasi nila ako kayang paaralin sa kolehiyo. At yun na nga po, nang nasa ilog na ako, habang inihanda ko yung kulambo na siyang magsisilbing pinakalambat ko, ay nagtaka ako nang mapadako ang paningin ko sa isang bahagi ng ilog. Dahil nalimas ang tubig sa parting iyon at may dumadaloy lang kaunti sa may gilid, na nakapagtataka kung saan na napunta yung tubig noon. Dahil natatandaan kong yung parte pa nga ng ilog na yon ang pinakamalalim. At ang higit pang ikinagulat ko at talaga namang ikinamanga ay yung mga nakita kong iba't ibang uri ng isda na nakakatuwa silang pagmasdan dahil nagtatalunan ng mga ito. Kaya sa tuwa ay mabilis kong pinuntahan yung bahagi ng ilog na iyon. Na nainis pa nga ako sa lumang kulambo na dala ko dahil naging sagabal pa ito sa akin pagkat sumasabit-sabit ito sa mga halaman na aking dinaraanan, na akin namang hinahaltak na lang dahil nga sa pagmamadali. Naisip kong bahala na kung masira ito at magkaroon ng maraming butas. Aayusin ko na lang sa loob-loob ko pa noon. At nang malapit na ako doon sa bahagi ng ilog na yon, nang nasa may pampang na ako mismo,
ay bigla na namang sumabit yung kulambo doon sa nakausling ugat ng punong kahoy. Kaya napabulalas pa nga ako noon at nasambit ang kataglang buwisit. Pero hinayaan ko na lang dahil mapupuntahan ko pa rin naman kung saan naroon yung mga isda kahit hindi ko kunin yung kulambo mula sa pagkakasabit nito doon sa ugat. At magagawa ko pa rin mailagay yung mga isda sa natitirang parte ng kulambo. Hindi kasi talaga ako nagdadala ng anumang lalagyan. Sagapa lang kasi ito. Lalo pang at malayo ang nilalakad. Ang ginagawa ko kasi sa mga nahuhuli ko ay tinutuhog ko ng baging kung minsan naman ay yung pinaka-balat ng kawayan. At yun na nga po, hindi ko na inalis sa pagkakasabit yung kulambo at sumuong na ako sa mababaw na ilog. At akin ang pinuntahan yung mga isda. Na sa sobrang babaw ng tubig ay hindi pa nga ito lumampas sa aking paa. Natanging talampakan ko lang ang nabasa. Pero laking gulat ko nang malapit na ako sa kinaroroonan ng mga isda. Nang bigla kong nakita ang malaking alon ng tubig na nagtaka talaga ako kung saan iyon nagmula. Nawala na akong nagawa pa at di ko na iyon naiwasan. Umampas iyon sa aking katawan at sa isang kisap mata ay biglang nanumbalik sa dating lalim yung ilog. Habang ako naman ay nagpapaikot-ikot dahil sa lakas ng pagkakampas noon sa akin. At parang napakalakas din ng agos ng tubig na nahihirapan talaga akong maiposisyon ng tamang aking sarili upang makalangoy. At bakit parang may ipo-ipong tila humihila sa mga paa ko pa ibaba ng mga sandaling iyon? Dahilan para hindi ko magawang maibalanse ang aking katawan. Nung puntong iyon ay kinabahan na talaga ako. Ang buong akala ko ng mga sandaling iyon ay katapusan ko na talaga. Pero bigla akong nabuhayan ng pag-asa nang maalala kong nakasabit nga pala yung kulambo na hawak ko sa ugat ng isang punong kahoy. At maaari akong kumuha doon ng lakas. At iyon nga ang aking ginawa. Humawak akong mabuti sa kulambo at hinatak ko para makabalanse ako. At upang mailapit ko rin ang aking sarili doon sa pampang. Mauubusan na ako noon ng hangin, kaya nagmadali na ako. At ilang sandali lang ay nakahinga na ako ng maluwag nang makapana ng isang kamay ko yung pampang ng ilog. Habol-habol ko ang aking hininga nang ako ay makaahon. Nahiga pa akong sandali at sisingap-singap ako sa hangin. Bigla kong naramdaman yung halaga ng sariwang hangin nung mismong oras na yon. Dahil para iyong ipinagkait sa akin nung nasa ilalim ako ng tubig. Nang umayos na ang aking pakiramdam ay saka pa lang ako tumayo at nagpasya ng umuwi. Ang ikwento ko sa nanay namin yung nangyari ay lubasan nag-alala at pinagsabihan kami magkakapatid na wag nang magpupunta dun sa ilog. Dahil hindi daw karaniwang pangyayari yung naranasan ko na dinaya umano ang aking paningin para maakit ako at mahulog sa patibong. Na ang sabi pa ng nanay namin, ang mga ito ay yung tinatawag na berberoka. Kaya mula noon ay iniwasan na namin magkakapatid ang magpunta sa ilog. Ganun din yung mga pinsan namin dahil ikinuwento namin sa kanila yung nangyari sa akin. At tama nga ang nanay ko dahil marami ang nawala doon sa ilog na hindi talaga nakita yung kanilang mga bangkay.
Kwento ito ng aming angkan. Karanasan ito ng lolo ng nanay ko na si Lolo Antonio. Nangyari ito doon sa kanilang probinsya sa Visayas. Noong mga panahong iyon ay nagbibinata pa lang si Lolo Tunying. At nung mga panahong ding iyon ay laganap ang nangyayaring mga kababalagan sa kanilang bayan na hindi na mabilang sa daliri ang mga napaslang. Sabi ng iba, sigalot at awayan tungkol sa lupa ang siyang itinuturo nilang dahilan. Yung iba naman ay mga tulisan ang pinaghihinala ang may gawa. Pero ang karamihan, lalo na ang pamilya nila Lolo Tunying, ay aswang ang pinaniniwalaan nilang gumagawa noon. Minsan, nang galing sila sa isang handaan, ay ginabi na talaga sila ng pag-uwi. Medyo maliwanag ang buwan noong mga pagkakataon na iyon. Nang papadaan na sila sa may simbahan, ay nagkabiruan sila. Sinasabi kasi ng karamihan sa kanilang lugar na mayroon umanong lumalabas doon. Nakakatakot kasi ang itsura nito. Makapanindig balahibo dahil sa luma na naitayo panahon pa ng Kastila. Pero maliit lang ito kumpara doon sa simbahan na nasa mismong kabisera. At nang nasa harapan na sila ng simbahan, ay bigla silang nakakita ng isang napakalaking aso na mabilis tumatakbo. Ngunit nang mapadaan ito sa malaking puno, ay nakapagtatakang bigla iyong naglaho. At ang nakita nila ay figura na ng isang tao na mabilis tinungo yung likurang bahagi ng simbahan. Sa takot nila, ay nagmamadali na nilang nilisan yung lugar at nagsiuwian na sa kanya-kanyang bahay. Hindi na nila itinuloy pa yung plano magtipon-tipon at mag-inuman doon sa maliit na kubo na kanilang pinagtatambayang magkakaibigan. Kinabukasan na magkita-kita sila, ay kalat na yung balita ukol sa isa na naman nilang kanayon na namatay. Sa pagkakataong iyon, ay isang babae ang binawian naman ng buhay matapos itong makunan. Base sa usap-usapan, ay uminom daw yung babae ng katas ng halamang pampalaglag. Pero mariin naman iyong itinanggi ng asawa at sinabing maayos naman ang kanilang pagsasama, kung kaya walang dahilan para gawin niyon. Maayos din umano ang pagdadalang tao nito. Malusog naman at ni minsan ay walang idinaing sa kanya. Hindi nga raw niya akalaing mangyayari iyon, kung kaya nabigla siya nang mamalaya na lang na wala nang buhay ang kanyang asawa at nagkalat yung dugo sa kanilang higaan. Marami ang mga naging haka-haka at espekulasyon ng mga tao ukol sa totoong sinapit nung kanayo nilang buntis. Pero si Tunying ay may masamang hinala. May kung anong nag-uudyok at sumasagi sa kanyang isipan na may kinalaman sa nangyari doon sa buntis. Yung nakita nila ng mga kaibigan doon sa may simbahan noong nagdaang gabi. Ngunit katulad ng marami, yung bagay na gumugulo sa kanyang isipan ay isa lang ring haka-haka hanggat hindi niya iyon napapatunayan. Nang sumunod na araw, habang abala sila ng matalik niyang kaibigan na si Ingo sa pagkokobra doon sa lupa ng isa nilang kanayon, ay may napansin si Tunying na kakaiba. Para kasing hindi sa kanila makaharap ng maayos yung kababaryo nilang nagpapatrabaho. Nakapagkausap nila ito ay hindi makatingin ng diretso, na para bang mayroong itinatago.
na tila ba may iniingatan itong lihim. Kaya habang nagtatrabaho sila, ay hindi maiwasan ni Tunying na mapaisip at balikan yung nangyari nung gabi. Matapos nilang manggaling sa handaan, naisip niyang maaaring ito yung kanilang nakita na nagpalit anyo at nagmamadali. Ang bahay kasi nito ay nasa gawing likuran ng simbahan. Dahil doon ay nagkaroon ng interes si Tunying na alamin ang katotohanan, pero kailangan niya pang magmatiyag at maging maingat pagkat naisip niyang hindi siya dapat mahalata nito na kanya na itong pinagdududahan. Nang magpahinga sila para magtanghalian, ay hindi doon kumain si Tunying. Umuwi siya sa kanila at doon na nanghalian. Nagpaalam siya sa kaibigang si Ingo at sinabing siya ay babalik na lamang. Nang magtanong ito sa kanya kung bakit doon pa siya kakain sa kanila at hindi doon sa inihanda nung nagpapatrabaho, ay nakaramdam siya ng konsensya dahil hindi pa niya masabi sa kaibigan ang kanyang dahilan. Nanalangin na lamang siya na sana ay hindi mahawa ang kanyang kaibigan. Matapos niyang makapananghalian sa kanila, ay saka siya bumalik sa kanilang trabaho. Pagdating niya ay naabutan niyang nagpapahinga pa si Ingo. Panay ang pagpupuri nito sa nagpapatrabaho sa kanila dahil sa masarap na pagkaing inihain. Nakaramdam ng kaba si Tunying. Tinanong niya sa kaibigan kung ano ba ang ipinaulam nito sa kanila. Sinabi ng kanyang kaibigan na manok at 2 putahe pa ang iniluto, tinola at adobo. At pareho kasing paborito ni Ingo ang mga ulam na iyon, kung kaya nabusog daw siyang talaga. Hindi maiwasan naman ni Tunying na mag-alala para sa kanyang kaibigan. Kinahapunan nang pauwi na sila, habang naglalakad ay nagtanong pang muli si Tunying sa kaibigan kung may napansin ba raw itong kakaiba habang sila ay nagtatrabaho kanina, maging sa pagkaing inihain sa kanila ng kanilang kababaryo. Nagtaka naman si Ingo sa mga itinatanong sa kanya ng kaibigan. Kaya matapos na sagutin at sabihin wala namang kakaiba siyang napansin, ay siya naman ang nagtanong dito. Noong una ay atubili pa magtapat si Tunying sa kanyang kaibigan, pero napilitan din siyang magsabi nang magpumilit ito. Sinabi niya sa kanya na para kasing hindi sa kanila makaharap yung kanilang kanayon, na tila ba mayroon itong iniiwasan at itinatagong lihim na hindi umano makatingin sa kanila ng tuwid kapag nakikipag-usap. Nang sabihin sa kanya ni Ingo na diretsuhin na nito ang ibig niyang sabihin, ay ipinagtapat na ni Tunying yung kanyang masamang hinala sa nagpapatrabaho nilang kababayo. Sinabi nitong hindi ito kaya ang may lahing aswang na siyang dahilan ng mga nangyayari sa kanilang patayan. Napalingon kaagad si Ingo sa kanya at napatitig. Natamemi ito at biglang nag-isip. Kaya nagpaliwanag pa si Tunying sa kanya. Sinabi nito yung kanyang mga dahilan kung bakit niya nasabi ang mga bagay na iyon tungkol sa kanilang kanayon. Pero hindi kumbinsido si Ingo sa kanyang mga paliwanag. Nang sumunod na araw ay nagtrabaho silang muli doon. Patuloy na naging mapagmatsyag si Tunying. Malakas kasi talaga yung hinala niya na may kinalaman ang kanilang kababaryo na si Mang Lucas sa masaklap na sinapit ng kanilang mga kanayon. Kaya halos hindi maituon ni Tunying yung kanyang atensyon sa kanyang pagtatrabaho
hanggang sa lumapit ito at tinanong kung mayroon bang bumabagabag sa kanya. Nagulat pa si Tunying sa ginawang pagkumpronta nito sa kanya. Nang tangi na lamang niyang nasabi ay paano daw nalaman ito. Sumagot naman si Mang Lupas at sinabing halata kasi sa kanyang mga ikinikilos. Napalunok ng laway si Tunying at halos hindi makapaniwala na gagawin iyon ni Mang Lupas. Hindi niya talaga inaasahan iyon. Mabilis namang nakaisip ng maidadahilan si Tunying at kanyang sinabi na may problema silang pinansyal. Pero noong mga panahong iyon ay mayroon naman talaga, dahil nakaprenda ang alaga nilang kalabaw sa isa din nilang kanayon. Pero alam niya sa kanyang sarili na hindi naman iyon ang siyang bumabagabag sa kanya, kundi ang tungkol sa tunay na pagkatao ni Mang Lupas at ng pamilya nito. Nang marinig naman iyon ni Mang Lupas, ay mabilis nitong sinabi na kanya siyang paluluwala ng pera para hindi na siya masyado pa mag-alala at mag-isip. Inialok nito ang kanyang tulong na walang hinihintay na kapalit. Sabi pa nito ay ibalik na lamang nila Tunying kapag nakaluwag na sila, kung kailan sila magkakapera. Tumanggi si Tunying pero hindi na pumayag pa si Mang Lupas at pumasok ito sa kanilang bahay. Paglabas ay may dala na itong pera na siyang ipapahiram kay Tunying. Sa puntong iyon ay parang nakaramdam ng matinding hiya sa sarili si Tunying. Kaya ayaw niya talagang tanggapin sana ang inaalok nitong halaga bilang tulong, dahil ayaw niyang magkaroon ng utang na loob dito. Mabilis na lumipas ang mga araw. Natapos na rin sila sa pagkukobra kanila Mang Lupas at kumpleto niyang natanggap ang kanyang sahod. Pero naisip niyang ibalik lahat ng ibinayad sa kanyang upa sa pagtatrabaho niya doon para mabawasan na kaagad yung halagang ipinautang nito sa kanya. Tumanggi pa nga si Mang Lupas at sinabing hindi niya kailangang gawin iyon, dahil tulad nga raw ng kanyang sinabi dito na kanya na lamang ibalik iyon kung kailan sila makakaluwag. Pero ipinilit iyon ni Tunying. Sa loob-loob pa niya, hindi siya makukuha nito sa ganung estilo, na para bang mas lalo pang tumibay yung kanyang paniniwala na may inililihim nga ito. Nasabi pa niya sa kanyang sarili ay gusto lamang nitong itago yung tunay na pagkatao sa pamamagitan ng pagbabalat kayo at pagbabait-baitan. Kinagabihan, napagkasunduan ni Tunying at Ingo na yayain ang isa pa nilang kaibigan na si Kanor upang mag-inuman. Napasarap sila at nakarami. Ginabi na sila. Pero kahit wala na silang iniinom, ay nagpasya silang magpahinga pa ng ilang sandali doon sa kubo na kanilang tinatambayan. Nang may maramdaman silang umaali-aligid sa may labas, kung kaya agad na napadungaw sa bintana si Kanor at malakas ang loob na tinanong kung sino ang naroon. At nang wala silang marinig na anumang sagot, ay naglabas pa ito ng kanyang balisong. Kanya iyong binuksan at naghamon. Sinaway naman ito nila Tunying at sinabing baka aso lang ang naramdaman nila ngayon, at kanila pa itong tinawanan. Sabay sinabihan na baka sumagot ang aso sa kanya at magtatakbo siya sa takot. Nangiti lang naman si Kanor at itiniklop na niyang muli yung kanyang balisong. Nang patayo na sila para umuwi, ay bigla na lamang umuga yung kubo.
na para bang may bumangga doon na kung anong napakalakas na pwersa. Kung kaya, muli silang napaupong tatlo sa sahig. At napamura pa dahil sa pagkagulat. Nang bigla na lamang tumampat sa harapan ng kubong walang pinto ang isang aswang. Humihingal ito at naglalaway na nakayukong bagya at nakadipa pa ang mga kamay. Nataranta silang tatlo at nagmamadaling tumayo. Sa isang iglap ay nakita nila Tunying na nasa labas na si Kanor na mabilis nang tumatakbong palayo matapos na tumalon sa may bintana. Kung kaya, mabilis na rin silang sumunod ni Ingo. Halos magkandara pa sila, makalayo lamang doon. Nang mapasulyap nga sila kay Kanor, ay nakita na nila itong mabilis nang tumatakbong palayo mula doon sa kubo. Matapos niyang tumalon sa bintana noon. Kaya mabilis na rin silang kumilos at sumunod ni Ingo. Una nilang narating ay ang bahay nila Kanor, pagkat iyon ang pinakamalapit doon. Hindi pa sila halos makapaniwalang magkakaibigan sa kanilang naranasan. Bagaman laganap na kasi yung mga kwento tungkol sa aswang doon sa kanilang bayan, ay iyon pa lang ang unang pagkakataon na nakakita sila ng malapitan, na talagang ilang di pa lamang ang layo nito mula sa kanila. Naisipan nila ni Ingo na doon na lang muna magpalipas ng gabi kanila Kanor, at pumayag naman ito nang sila ay magpaalam. Habang nakahiga sila at hindi pa dinadalaw ng antok, ay minsan pa nilang pinag-usapan yung nangyari sa kanila. Katakot-takot na kantyaw ang inabot ni Kanor sa kanyang mga kaibigan na Tunying at Ingo. Bigla kasing nawala ang tapang nito at agad nananakbo. Si Lolo Tunying naman noong mga oras na iyon ay iba ang naging pakahulugan sa biglaang pagsulpot na iyon ng aswang. Naisip niyang baka nagalit si Mang Lucas sa kanya nang ibalik niyang lahat ang kanyang sahod para mabayaran na kaagad yung nahiram niyang pera. Naisip rin ni Tunying na baka nahalata na siya nito. Lumipas ang ilang araw habang si Tunying ay nasa kanilang bahay at nagpapakain ng kanilang mga alagang hayop, ay biglang dumating si Kanor. Nakiusap ito sa kanya na kung maaari ba raw na siya ay samahan nila sa gagawing panliligaw. Pumayag naman si Tunying at kanila ding inaya si Ingo. Nang patakip silim na ay nagkita-kita sila doon sa kanilang napagkasunduang tagpuan at magkakasabay na pumunta sa bahay ng nililigawan ni Kanor. Pagdating nila doon ay naging malinaw kanila Tunying kung bakit nagpasama sa kanila ang kanilang kaibigang si Kanor. Pagkat bukod pala kay Kanor ay may iba pang manliligaw ang kanyang nililigawan. Ang dami pala niyang karibal at may mga kasama ring barkada ang mga ito. Habang naroon si Kanor sa loob ay matyaga naman naghintay sila Tunying sa labas. Mahigit 1 oras din silang naghintay doon hanggang sa makita na nila si Kanor na lumalabas na ng bahay at magkakasama din silang umuwi. Habang nasa daan ay panay pa ang pagkukwento ni Kanor tungkol sa ginawa niyang panliligaw. May pagmamalaki pa nitong sinabi na malaki ang kanyang tsansa sa nililigawan kumpara sa kanyang mga karibal. Kaya masayang masaya ito. Nang biglang naudlot yung masaya nilang kwentuhan, nang may namataan silang mabilis na tumatakbo patungo na naman doon sa likurang bahagi ng simbahan. Napabulala si Tunying at nabanggit pa ang pangalan ni Mang Lucas. Kaya napatingin sa kanya kapwa sila Ingo at Kanor, na si Ingo nga
ay hindi na nakapagpigil pa at tinanong ang kaibigan kung paano naman ito nasiguro. Hindi kagad nakasagot si Tunying. Hindi ito nakaimik. Nang si Kanor naman ang magtanong kung paano niyang nasabi na si Mang Lucas iyon, at tanging salitang basta lamang ang kanilang narinig na itinugon nito. Dahil doon ay pinaalalahanan siya ng kanyang mga kaibigan na mag-ingat sa kanyang mga binibitawang salita, na huwag umanong basta-basta na lamang magbibintang at baka kanya iyong ikapahamak. Hindi na nagsalita pa si Tunying, pero sa kanyang sarili ay tila ba hindi na magbabago pa ang kanyang isipan tungkol kay Mang Lucas. Pagkat malakas talaga ang kanyang kutob at buong kanyang paniniwala na ito yung aswang na gumagambala sa kanilang lugar. At para matapos na yung kanilang mga pagtatalo tungkol sa kung sino pa talaga yung aswang, ay biglang nagsalita si Kanor na kung payag daw sila ay magbantay at magmatsyag nung gabiting iyon doon sa may simbahan, para kanila na umanong mapatunayan at malaman na rin kung sino nga ba talaga ang aswang sa kanilang baryo. Dagdag pa nito, malaking tulong umano ang gagawin nila para sa lahat nilang mga kanayon. Pero natawa si Ingo at may halong pang-iinsulto na sinabi paano nila gagawin iyon, at ang lakas daw ng loob na magyaya ni Kanor. Gayong una naman daw itong tumatakbo kapag naandyan na sa kanilang harapan ng aswang. Pero seryosong sinagot ni Kanor si Ingo na hindi na umanong mauulit pa yung nangyari nung nakaraan. Naunahan lamang daw ito ng sindak, kung kaya napatakbo siya. Sabay labas na naman ang kanyang balisong. Hindi na rin umimik pa si Ingo at sinabing payag umano siya at nakahanda na. Kanilang tinanong si Tunying kung pumapayag ba ito sa naisip na iyon ni Kanor. Tumango lamang ito at sumenyas na lumakad na sila papunta doon sa may simbahan. Nakakatakot talaga ang itsura noon, na masasabi mo talaga na para bang hindi iyon pinamamahayan ng kabanalan, kundi kasamaan at kadiliman ang siyang lumulukob doon sa lugar. Idagdag pa yung nakakatakot din na kapaligiran nito at yung malamig na simoy ng hangin na nanunuot sa kanilang mga kalamnan. Na habang palapit na sila ng palapit sa simbahan, ay parang ayaw ng iyakbang pa ni Tunying yung kanyang mga paa. Parang gusto na niyang umatras. At sa palagay niya, ay ganun din naman ang nararamdaman ng kanyang mga kaibigan. Pero dahil sa nagkahiyaan na, ay wala na silang magawang pare-pareho. Napasubo na sila. Pumili sila ng isang angkop na lugar kung saan sila maaaring maghintay at magbantay sa tabi ng nasabing simbahan. Mga ilang minuto din ang lumipas nang biglang nakakita sila ng lumabas mula roon. Ang akala pa nga nila noong una ay yung sakristan ang lumabas. Pero nang mapatapat ito sa ilaw, ay nakilala nila kung sino iyon. Yung pari pala na siyang nakadistino sa parokya. Tatayo na sana si Kanor upang bumati at magbigay galang sa pari, ngunit pinigilan siya nila Tunying at Ingo. Dahil naisip nilang sigurado magtataka iyon kung bakit sila naroroon. At baka mapag-isipan pa sila ng hindi maganda. Nakita nilang umalis yung pare, kung kaya nanatili pa sila doon. Pagkat ang inaasahan talaga nilang makita ay si Mang Lucas. Pero mahigit isang oras na ay hindi pa rin nila nakikita kahit ng anino man lamang nito. Kaya nasabi ng dalawa kay Tunying na maaaring nagkakamali nga siya ng hinala tungkol
kay Mang Lucas. Pero mapilit si Tunying at sinabing maghintay pa sila. Tutal naman daw ay naroon naman na sila. Isang oras pa mahigit ang muling lumipas nang bigla nilang makitang muli yung malaking aso. At nagtuloy-tuloy ito sa likurang bahagi ng simbahan. At nakita nilang pumasok yun doon. Na animoy may isip na alam kung paano buksan yung pinto. Lalo sila nagka-interes na maghintay pa doon. Nung mga sandaling iyon, ay tila nawala na yung kanilang atensyon kay Mang Lucas. Iba na rin ang kutob ni Tunying. Hanggang sa abutan na sila doon ng umaga. Paalas 4 na ay hindi pa nila nakitang lumabas yung aso. At hindi rin nila nakitang bumalik ang pare. Naisip naman nila na maaring doon na natulog sa kanyang pinuntahan yung pare, pero yung mga katanungan sa kanilang isipan ay biglang nagkaroon ng kasagutan. Nang makita nilang lumabas yung pare pasado alas 5, kaya naman nagkaroon na sila ng isipan na hindi kaya yung malaking aso at yung pare ay iisa. Nangilapot silang tatlo tungkol sa kaisipan na iyon. Umuwi silang tatlo na hindi naliliwanagan. Sa halip ay lalo pang dumami ang mga tanong sa kanilang mga isipan. Matapos nilang makauwi ng mga bandang tanghali ay pumutok na ang balita tungkol sa isang bata na kanilang kanayo na naman ang nawawala. Hindi maipaliwanag ng mga magulang nito kung paanong nangyari iyon. Pagkat nakita pa nilang mahimbing pa umano yung natutulog sa kuna nito. Kinahapunan na magkita-kita muli sila Tunying, Ingo at Kanor, ay kanilang napag-usapan ang tungkol doon. Kung kaya, nagkasundo silang muli na magmatsyag doon sa may simbahan. Pero mag-inuman daw muna sila para may lakas sila ng loob na gawin yung pagbabantay. At yun nga ang kanilang ginawa. Nung patilim na, ay nag-inuman silang tatlo doon sa kubo. At nang maubos ang iniinom, ay nagpunta na sila doon sa simbahan. Nang naroon na sila, ay matyaga silang nagbantay. Ilang oras na ang lumilipas, ay wala silang nakikitang lumabas mula roon. Lumalalim na ang gabi. Pero wala talaga. Kaya napagpasya nilang umalis na at sa ibang pagkakataon na lamang iyon ituloy. Pero laking gulat nila nang paglingon nila sa kanilang likuran ay naroon na yung aswang na naglalaway. Sa pagkakataong iyon ay nasaan yun ng aso yung mukha nito na may mahabang nguso at nakalabas pa yung mahabang mga ngipin. Pero ang katawan nito ay nasa anyong tao pa rin na walang anumang suot at napakamabalahibo. Kinuha ni Kanor yung kanyang balisong at binuksan. Akala nila Tunying ay lalabanan nito at susugurin yung aswang. Pero kabaliktaran ng kanilang inaasahan ang ginawa nito. Tulad dati ay muli itong nanakbo. Kaya dumampot na lamang sila Tunying ng bato at ipinukol iyon sa aswang. Nakaramdam sila Tunying at Ingo ng panghihinayang kung bakit hindi sila nagdala ng itak. Naririnig nila yung malakas na tunog na akala mo ay tambol sa lakas sa tuwing kanilang matatamaan sa katawan yung aswang. Pero parang napakatigas ng katawan nito. Na tila ba hindi nito iniindaman lamang iyon. At galit na inaangilan pa sila. Na nang makabuelo ay nakita nilang sila na ang susugurin.
Kaya mabilis na rin silang tumakbo habang nagsisigaw. Pero sinundan sila nito. Humingi sila ng tulong. Nang mapalingon si Tunying ay nakita niyang mga 3 dipa na lamang ang layo nito sa kanila at kanyang natitiyak na maabutan na sila nito. Nang bigla silang makarinig ng isang malakas na pagagupit at may pumailan lang na isang malakas na tinig. Narinig nila ang malakas na pag-atungal ng aswang na nasaktan. Paglingon nila ay nakita nila si Mang Lucas na may hawak na latigo at paulit-ulit na hinampas yung aswang na wala namang nagawa pa kundi ang sanggain na lamang iyon ng kanyang mga kamay, na itinabo na lamang niya ang kanyang mga braso sa mukha at ulo. Rinig na rinig nila yung lakas ng hagupit na sabi pa ni Tunying ay parang nakakangilo. Hanggang sa umalis na yung aswang at mabilis nang tumakas. Nakita nilang sinundan pa iyon ni Mang Lucas at hinabol. Sumunod din silang magkaibigan. Naabutan nila nagsasalita si Mang Lucas habang nasa harap ng simbahan at sinabing tama umano ang kanyang hinala na yung paring ang aswang na gumagambala sa kanilang baryo na nagpapanggap lamang na banal pero kampo naman umano ng kadiliman at kasamaan. Bigla namang lumakas ang loob ng magkaibigan. Kakaiba yung kanilang nararamdaman. Bigla silang tumapang at sinigawan yung pare na lumabas sa simbahan at kanila itong hinamon. Harapin daw sila at sinabihan pa nila itong duwag. Nangiti naman si Mang Lucas sa dalawa at sinabing hindi duwag ang aswang. Hinabol nga raw silang dalawa nito kanina kahit na nag-iisa lamang ito. Biglang natahimik yung dalawa at nagkatinginan na lamang. Sinabi ni Mang Lucas na nagawa na niya ang dapat gawin kung kaya uuwi na siya. Biglang napakapit yung dalawa sa braso ni Mang Lucas at sinabing kanila na raw itong sasamahan. At doon na sila nakitulog sa bahay nito. Kinaumagahan, habang nag-aagahan, ay doon nila nalaman na angkan pala sila Mang Lucas ng babaylan. Mula pa sa kanyang mga ninuno ay pawang mga manggagamot na sila mula pa ng pasimula, na mga lihitimo at katutubo ng isla ng Panay. Pagkatapos nilang mag-almusal ay kanilang pinuntahan ang simbahan. Medyo nagulat pa si Mang Lucas nang hindi na niya abutan doon ang pare. Nakaalis ito at nakatakas. Nagawa nitong maputol ang inilagay niyang orasyon na magkukulong sana sa aswang hanggang sa mamatay na ito doon. Kung kaya, nasabi ni Mang Lucas na may mataas din palang nalalaman yung pare. Simula noon ay naging kaibigan na nila Tunying si Mang Lucas at nang huli pa nga ay tinuruan din sila nito ng kanyang mga nalalaman pagkat walang magmamana ng kanyang abilidad, pagkat ayaw naman ng kaisa-isa nitong anak na babae. Hindi na rin nila ikinuwento pa na minsan nang napaghinalaan ni Tunying si Mang Lucas na siya ang aswang. Sabi ni Lolo Tunying Sir Pipi, minsan ay nagkakamali talaga ang tao sa ginagawa nitong paghuhusga at desisyon. At minsan din, ang nakikita nating maputi ay siya pala talagang masama, na nagbabalat kayo lamang ang mga ito. Kumusta po kayo, Sir Pipi? Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Glenn. Isa rin ako sa masugid niyong tagapakinig. Ang kwentong ibabahagi ko ay personal na karanasan ko mismo.
ito ay nangyari nang magbakasyon kami sa probinsya ng papa ko. Noon pa man ay may nalalaman na rin ako tungkol sa mga aswang dahil na rin sa mga kwentong lagi kong naririnig mula sa mga kamag-anak namin na bumibisita. Pero ni minsan ay hindi pa talaga ako nakakita o nakaranas man lang. Hanggang sa muli nga kaming magbakasyon sa probinsya nila papa. Dalawa pa lang kaming magkapatid noon. At dahil sa 5 taon ang agwat namin, kung kaya hindi kami ang madalas na magkasama ng kapatid ko. Dahil hindi na ako mahilig sa mga larong pambata noong mga panahon iyon. Ang madalas kong kasama habang naroon kami sa probinsya ay yung 2 pinsang ko na sina Ute at Banong. Na bagaman mas matanda sila sa akin ng 2 taon, ay mabilis ko silang nakasundo. Yung ibang mga kapatid kasi nila ay may mga asawa na. Kumbaga, kami na lang ang medyo magkakalapit ang edad. Kaya naman, magkasundo kami. Minsan ay pinuntahan nila ako sa bahay nila lolo. Doon kasi kami nakikituloy sa tuwing nagbabakasyon kami. Ang sabi nila, mamamasyal daw kami. Natuwa naman ako at agad na nagpaalam kanila mama at papa. Pinayagan naman nila ako. Basta umuwi lang daw kami kaagad pagkatapos naming mamasyal. Ang hindi ko alam ay maliligo pala kami, sabi nila sa akin. Kaya hindi nila ipinaalam ang totoo ay dahil sa hindi kami papayagan. Nagtaka naman ako kung bakit. Kung kaya ako ay nagtanong. Sabi nila, pinagbabawalan na kasi ng halos lahat ng mga magulang ang kanilang mga anak na magpunta doon sa ilog na aming pupuntahan pagkat delikado daw. Bagay na hindi naman pinaniniwalaan ng 2 kong pinsan. Sabi pa nila, masarap maligo sa nasabing ilog at marami ding mga isda. Sabi ko naman sana ay sinabi nila sa akin para nakapagdala man lang ako ng bisan. Sabi ni Ute, hindi talaga sila nagdadala ng bisan kapag pumupunta doon dahil mahalata sila. Kaya naitanong ko kung paano kami maliligo. Sabi nila, maliligo daw kami ng upot-ubad at sabay pa silang nagtawanan. Pagdating namin doon, gamit ang dala niyang itak, ay agad na tumagpas ng kawayan si Banong at ginawa iyong sibat. Habang si Uti naman ay inilabas ang kanyang tirador. Nanghuli na muna sila ng isda. Paminsan-minsan ay sinusubukan kong gamitin yung tirador, pero hindi ako makatama. Samantalang sila ay halatang mga biyasa. Kaya saglit lang ay ilang isda kaagad ang lumutang at kanilang nahuli. Nilinisan ni Ute yung isda doon na rin mismo sa ilog, habang si Banong naman ay nagpatingas na. Iniyaw naming lahat yung isda at pinapak lang namin. Sa di kalayuan ay may puno ng nyog at inakyat yun ni Banong upang kumuha ng buko. Maya-maya ay bigla nang nagsipagubaran silang dalawa at tumalon doon sa ilog. Niyaya nila akong maligo na rin pero medyo nahiya pa ako dahil hindi ako sanay na magbubutubad, lalo na sa mga edad namin noon
na may mga buhok na kami sa aming mga itinatago. Pero dahil sa mapilit silang dalawa, kung kaya, wala na rin akong nagawa pa nung huli, kundi ang magubad na rin at sumabay sa kanilang paliligo. Masaya kaming naligo na magpipinsan pero tila totoo yung sinasabi ng mga taga roon na delikado sa ilog na iyon. Dahil sa kalagitnaan ng aming paliligo ay bigla na lamang may naramdaman akong tila humawak sa paa ko. At nahirapan na akong maigalaw iyon at makawala. Buti na lang at malapit lang sa akin ang isa kong pinsan na si Ute. Kung kaya, nakahawak ako sa balikat niya at sinabi kong may humihila sa paa ko. Nang marinig din iyon ni Panong ay nagmamadali din siyang lumapit sa akin at pinagtulungan nila akong hilahin. Nang nasa pampang na kami ay abot-abot ang aking paghinga. Sobrang kaba talaga ang naramdaman ko. Sabi naman nila sa akin, baka raw sumapit lang sa halamang baging yung paa ko sa ilalim. Hindi na lang ako sumagot pa pero alam ko sa aking sarili na hindi ganon ang nangyari. Naramdaman ko talaga na may biglang humawak sa paa ko at pilit akong hinihila. Hindi na ako muling bumalik pa sa tubig matapos iyon. Sila man nang makita nilang nagbibihis na ako ay nagsipagsuot na rin ng kanilang mga damit. Inubos lang namin yung inihaw na isda at umuwi na rin kami. At bago kami dumating sa bahay nila Lolo ay tuyo na ang aming mga buhok. At parang wala talagang nangyari. Wala silang kamalay-malay na naligo na kami doon sa ilog at muntik na akong mapahamak. Kinahapunan, habang naglalaro kami ng paraha, ay naisipan naman naming doon matulog sa bahay nila Ute. Kaya, ipinaalam nila ako sa mga magulang ko. Pumayag naman sila, basta mag-iingat lang daw kami. Sa daan ay panay ang aming kwentuhan tungkol sa mga gagawin namin sa kinagabihan. Sabi nila, maganda raw mamaril sa gabi. At dahil parehong may baril na di bomba ang kanilang mga ama, kung kaya maaari nga naming gawin iyon. Kaya bago pa kami dumiretso sa bahay nila Ute, ay dumaan na muna kami sa bahay nila Panong at dinaanan yung baril ng tatay niya. Matapos iyon, ay nagpunta na kami sa bahay nila Ute. Ang bahay nila Ute ang nasa pinakatuktok ng bundok. At nang dumating kami sa kanila, ay naabutan namin ang tatay niya na si Tio Doming at kumpare nito na si Mang Carling. At umiinom sila ng gin. May pulutan pa sila noon na nasa mangkok. Na nang kanila akong alukin ay kumuha naman kagad ako. Masarap iyon at talagang malasa. Ang buong akala ko ay native na manok. Ngunit huli na nang malamang ko na inadobong sawa pala iyon na prinito. Bali iyon yung unang pagkakataon na nakatikim ako ng sawa. Napansin nila na may dala si Bano na dibomba. Kaya sabi ni Mang Carling, hindi magandang mamaril noong mga panahong iyon dahil maliwanag ang buwan. Sa mga susunod na araw umano ang mas mainam. Inutusan si Ute ng tatay niya na manghuli ng manok at itinola para yun daw ang aming hapunan.
Sinamahan namin siya sa panghuli ng manok at pagkuha ng luya at papaya. Nahumanga ako sa paraan ng kanilang panghuli doon. Kanya lang dinakma yung manok na nagsisimula ng mamahinga sa isang puno. Mabilis na lumipas ang oras. Matapos na makapagluto, ay maaga kaming naghapunan. At nang nagpapahinga na kami, ay bigla na lang namin narinig na sumigaw si Mang Carling. Maya-maya ay yung tatay naman ni Ute. Paglapit namin, sinenyasan nila kami na tumahimik at hindi na rin muna sila nagsalita. At doon pa lang namin narinig yung kakaibang huni na iyon. Para sa akin ay kakaiba talaga iyon. Pagkat noon pa lang ako nakarinig ng ganong uri ng paghuni. Pero para sa kanila ay hindi na iyon bago. Dahil pamilyar na pamilyar sa kanila ang tunog na iyon. Nakita kong biglang kumilos si Ute at Panong. Pagbalik nila ay pareho na silang may hawak na itak at wala na ang mga iyon sa kani-kanilang lalagyan. Magkasabay nilang ikiniskis yung itak sa pinakabibig ng lalagyan nito, na dahil naman doon ay lumikha iyon ng nakakangilong tunog. Tumayo na rin ang tatay ni Ute na si Tio Domeng at may kinuha ito. Pagbalik niya ay may hawak na itong 2 bakal na mahigit 1 tangkal ang haba ng bawat isa. Pagkaupo niya ay kanya iyong ikiniskis sa isa't isa. Na tulad ng ginagawa nila Ute ay lumikha din iyon ng hindi kaaya-ayang tunog. Habang si Mang Carling naman ay panay pa rin ang malakas na pagsigaw at patuloy na tinutuya yung aswang. Naisip kong dahil na rin siguro sa nainom nito kung kaya siya ganon. Pero nalaman ko nung huli ng bunsong anak pala nito ay namatay. At ang kanilang hinala, ito ay inaswang. Kung kaya pala, ganun na lang ang galit niya. Ipinagpatuloy pa nila yung ginagawang pang-aasar sa aswang. Na tila ba nais talaga nila iyong galitin. Nang bigla na lang may dumapo sa kanilang bubungan. At nang mapasulyap ako sa labas, ay nakita ko yung isa nilang alagang aso na panay ang kahol. Na nakatingala ito habang nagpapaikot-ikot sa iisang pwesto. Mabilis na dinampot ni Tio Domeng yung baril na dala ni Banong na nakasandal lang sa dingding. Tinanong pa niya si Banong kung may laman daw bang bala iyon. Sumagot naman ang pinsang ko at sinabing meron. Mabilis na ikinasa iyon ng tatay ni Ute at pinaputok. Pero parang hindi iyon ininda nung nasa bubungan. Sa halip, tila lalo pa iyong nagalit. Pakiramdam ko ay parang naglululundag na iyon doon sa may bubungan. Kaya muling nilagyan ng bala ni Tio Domeng ang baril at ikinasa. Pero bago niya iyon paputukin, ay dumampot siya ng kanin sa tabi ng kanilang pulutan na nasa mesa. Kanyang nilagyan ng kanin ang dulo ng baril at saka iyon pinaputok. Narinig naming tinamaan iyon at mabilis na lumundag mula sa bubong. Mabilis silang lumabas ng bahay kung kaya napasunod din kami. Ngunit hindi na namin iyon nakita pa. Katakot-takot na mura ang inabot ng aswang mula kanila Tio. Hinamon pa nga nila ito at sinabing bumalik
at magsama pa raw ng iba. Bagay na nagpakaba sa akin. Dahil naisip ko na paano nga kung bumalik iyon at may mga kasama na. Nang wala na talagang pag-asa na kanila pang makita yung aswang, ay pumasok na rin kami sa loob ng bahay. Ipinagpatuloy nila yung kanilang pag-iinom. Kami naman ay naupo lang sa banig at nagkwentuhan. Sabi ni Ute, 2 barangay mula sa kanila ay naroon umano yung mga pamilyang pinaghihinalaang aswang. Iniiwasan daw nilang pumunta doon. Pero yung mga taga roon naman ang siyang mga dumadayo sa kanila para mambiktima. Ang kadalasang paraan umano ng mga ito ay bibigyan ng sakit yung kanilang pinupuntirya at pinaniniwalaang kanilang pinapalitan yung katawan ng tao habang nakaratay sa banig, bunga ng karamdaman. Pagkatapos ni Ute, ay si Banong naman ang nagkwento. Lumipas pa ang ilang oras. Kapwa kami hindi dalawi ng antok, kung kaya nagkwentuhan lang kami ng nagkwentuhan. Hanggang sa muling magkahulan yung kanilang mga alagang aso. At napatayo kaagad sila Ute at Banong. Maya-maya pa ay may narinig kaming boses sa labas ng bahay. Lumabas sila Ute ng silid, kung kaya sumunod ako sa kanila. Ayokong maiwang mag-isa doon sa kwarto, kahit pa sabihing nasa loob ito ng bahay. Paglabas namin ng silid, ay nakita ko nakatayo na si Tio Domeng at Mang Carling at papalabas na sila ng bahay. Pagbukas ng pinto ay may nakita akong grupo ng mga tao. Sa tansya ko ay hindi sila bababa sa 10. Bumati sila Tio Domeng ng magandang gabi sa mga ito at tinanong kung ano ang kanilang pakay. Ilang sandali pa ang lumipas na wala pa rin umiimik ni isa sa kanila. Nakatayo lang ang mga ito at pailalim na nakatitig kanila Tio Domeng. Dahil doon ay napabulalas ng pagkadismaya si Tio Domeng at sinabing sila ay makakauwi na kung ayaw nilang makipag-usap. At nang akmana niyang isasara ang pinto, ay biglang nagsalita yung lalaking nasa harap at sinabing mayroon kaming atraso. Malaki ang boses ng lalaki. Mapalasik ang mukha nito at may mahabang buhok. Ang mga suot nila ay mga tipikal na kasuotang pambukid na medyo alangan na noong mga panahong iyon. Pero naisip kong marahil ay dala na rin iyon ng hirap ng kanilang pamumuhay o di kaya naman ay dahil sa makaluma lang talaga sila. At ang isa pang kapansin-pansin sa kanila ay yung palibot ng kanilang mga matang nangingitim. Dahil sa sinabing iyon ng lalaki ay umalma si Tio Domeng. Pero tila alam na niya ang tinutukoy nito. Sabi ni Tio, wala kaming naging pagkakamali dahil unang-una ay nasa pamamahay lang nila kami. Katunayan ay nakatapak umano mga ito sa lupang pag-aari niya. Muli namang nagsalita yung lalaki at sinabing dumaraan lang umano ang kaanak nila nang kanila itong insultuhin. Tila nag-init naman na si Tio Domeng at sinabing silang mga aswang ay dapat na lumugar sa dapat nilang kalagyan. Biglang yumuko ang mga ito at nagsiangil.
na tila ba handa na silang lumusob. Hinugot na nila Tio ang kanilang mga itak na hindi iyon yung karaniwang itak na aking nakikita. May kahabaan iyon na katamtaman lamang ang lapad. Pero sa itsura pa lang noon ay sigurado akong napakatalim. Umalis naman bigla sa tabi ko si Ute at kinuwang bomba ng tatay niya. Si Bano ay nilagyan na rin ng bala ang kanyang baril at ikinasa. Nang mapansin ng mga ito na talagang lalaban sila Tio, ay biglang tumayo ng tuwid ang lalaki at sinabing kanyang palalampasin ang mga nangyari nung pagkakataong iyon para maiwasan ang pagdanak ng dugo. Pero siguraduhin lang umano namin na hindi na iyon mauulit pa. Dahil hindi daw sila mangingiming dalhin ang buo nilang angkan kung kinakailangan upang mapagbayad lang daw kami sa aming mga kasalanan. Bago sila tuluyang umalis ay nagpabala pa ito na huwag magpakakampante sila Tio pagkat hindi raw niya makakalimutan yung ginawa nila sa kanilang kaanak. At kahit saan man daw sila nito makita ay siguradong may mangyayaring masama sa kanila. Ngumisi si Tio Domeng at sinabing kanila na lamang gawin kung ano ang bagay na makakapagpasaya sa kanila. At kanya nang inilagay sa lalagyan ang hawak na itak. Matapos iyon ay tumalikod na ang mga ito. Iyon yung unang pagkakataon na nagkaroon ako ng karanasang makaharap ang mga sinasabing aswang. Mga tulad din natin silang tao pero mararamdaman mong may natatangi silang kakayahan at may kakaiba sa kanilang mga ikinikilos. Nung gabing iyon ay hindi na ako natulog pa. Maging sila Tio at mga pinsang ko ay nanatiling gising at nakabantay. Si Mang Carling nga ay hindi na umuwi pa sa kanila at doon na rin nagpalipas ng gabi. Nang umuwi ako sa bahay nila Lolo ng sumunod na araw, ay mas pinili ko na lang na manatili doon sa kanilang bahay. Kahit anong yaya sa akin nila Ute at Bano, ay hindi ko na talaga sila pinagbigyan pa. Hanggang sa bumalik na kami dito sa Manila. At iyan po Sir Pipi ang naging karanasan ko sa probinsya nila Papa. Isang karanasang hindi ko talaga makakalimutan.